and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. Kaya Tito, ngayon, katulad ating kinanta, ano ang pinaka-best na investment na ating magawa sa ating buhay? Investment yan. Ang magagawa natin best investment ay ibigay natin ang buhay natin kay Kristo. Bigyan natin. The best investment ay ibigay ang buhay kay Kristo. Tayo, at may tanong ulit. Paano ka maliligtas? Paano ako maliligtas? Isa lang kasagutan. Lagi kong sinasabi para maalaala natin. Manampalataya lamang kay Kristo Jesus. Dahil siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. In the name of Jesus, there is life. In the name of Jesus, there is healing. Kaya tayo at pinagaling tayo. Lalo na ito, ang sakit na ito, na parang leprosy, ang kasalanan. Pinagaling tayo niya ng Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Pinagaling tayo. Hindi lang mga ano yan, yung mga sakit-sakit na sipon-sipon. Pinagaling tayo. Ngayon, mayroon pang isang gamot. Ito, ang gamot natin ay ang salita ng Diyos. So dito, ang ating tema ngayon, umagang ito, manalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Praying according to God's will. Kaya sabi dito, ulitin natin yung tema natin. Ini-nervous ako. Kaya dito, napakabuti ng Panginoon. Sabi pa ng Panginoon, ang tema natin, a call to pray. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, sabi dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangal ay magpakumbaba, ito sinabi ng Panginoon, manalangin, hanapin ako. Papahanapin ng Panginoon, pamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Lalo tayong lumalago. At sabi dito, manalangin. At dito, talikuran ang kanilang mga kasamahan. Yun, sabi ng Panginoon. At anong promise niya? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang makasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Yun ang ating Panginoon. Meron siyang kondisyon. Kaya dito, sa ating topic, Bible text natin, sabi dito, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, dito, maniwala ka dahil sa mga ginagawa ko. Pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Yan. Sinabi ng Panginoon yan. At dito, panalangin. Napakahalaga sa isang Kristiyano ang panalangin. Sa panalangin, sa umaga pa lang, hinahanap natin ang Panginoon. Andoon na yung nakakunik tayo lahat sa Kanya sa umaga pa lang. To embrace His love, ang Panginoon. Ay papakinggan niya tayo. Dito, ang panalangin ay hindi lang conversation between God at tayo, kundi ito ay pamamaraan na magpakumbaba tayo to surrender sa Kanyang kalooban ng panalangin. Sa panalangin sa Diyos ay parang pakikipag-usap sa tao malapit sa puso natin. Bakit kaya? Kasi nasasabi natin ang ating damdamin. Kaya ang Panginoon, sabi sa atin, binilang ko kayong mga kaibigan ko. So dito, sa kagandahang loob ng Diyos, itunuring niya tayo na kaibigan. Kaya kapag nanalangin tayo, isipin natin
na kaibigan natin ang Diyos. Nasa tabi lang natin siya. Sabihin natin sa Diyos, ang nasa damdamin natin, handa siyang makinggan. Handa siyang makinig. Katulad ng isang kaibigan natin. Sabihin natin sa kanyang ating mga problema para mangyayari? Gumaan ang ating loob. Sabihin natin sa Diyos ang lahat ng inaasam natin para masuri at may tama niya ito kung tunay nga yung pinapanalangin mo. Sige, papakinggan ng Panginoon. Titignan niyan kung ano talaga ikabubuti natin. Dahil siya ang nakakalam what is the best for us, ang Panginoon. His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Ang Panginoon. Sabihin natin sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya ang mga tuksong hinaharap natin para mapagtugumpayan natin ito. Kaya tayo, bilang mananampalataya, mga anak ng Diyos, naway, lalo pa tayong maging malapit sa Panginoon. Ito, sa pananalangin. Kung titignan nyo ang Panginoon sa Kristo, lagi siya nanalangin, madaling araw pa lang, alas 4, nandoon na siya. Nagkikipagkumunya sa Panginoon, lahat. Sabi ng Apostol Pablo din, sabi dito, na pray without ceasing, sabi ng Panginoon. Alam ng Panginoon, kahit ang ating panalangin is a sincere heart. Sincere in honest heart. Alam ng Panginoon yan. So, kaya dito, ang panalangin ay laging kalakaran pa. Noong una pa, ang mga early Christians, sila ay nananalangin, nagkakatipon-tipon, katulad nito. Katulad ng prayer service, nagkakatipon tayo. Katulad ng devotional, don't watch prayer, nagkakatipon tayo. Nananalangin. Dahil without God, we are nothing. Kaya sanabi sa Acts 2, chapter 42, yung mga early Christian, ang sabi dito, nanatili sila, dito, katulad na aking kinanta kanina, mananatili tayo sa Panginoon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Pananalangin. At dito, sa ating tema sa Romans 12, verse 2, a call to prayer. Lahat tayo, puro panalangin to. Ay dito, napakalinaw na instruction ito ng Panginoon. Romans 12, chapter, verse 12, please. Ngayon, mayroong instruction dito ang Panginoon kung paano dapat mamuhay ang isang anak ng Diyos. Anong sabi? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. May tatlo sinabi. Magtiyaga kayo sa iyong kapaghatian. At sabi, pangatlo, palaging mananalangin. Yun ang sinabi niya. Palaging manalangin. Magalak kayo. Kaya dito sa verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ngayon, kahit na anuman ang kalagayan natin sa ating buhay, laging masaya at magalak. Ang tindi naman to, no, di ba? Dami natin problema nga. Pero nagagalak ka pa rin. Dami natin. Halos tayo, pasanin natin ang daigdig. Pero magalak ka rin. Pero sinasabi ito ng Panginoon, bakit laging masaya at magalak? Dahil sa ating pag-asa. Dito sinabi, magalak kayo dahil sa ating pag-asa. Sabi dito, anong pag-asa na yon? Sa katotohanan, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Bakit? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pagdating ng panahon, siya ay babalik sa daigdig nito at isasama tayo sa kanyang kaharian. Ngayon, makakapiling natin siya magpakalanman. Yun ating blessed hope. Pag-asa natin, mga kapatid. Mananahan ang Diyos sa atin. Mamumuhay sa piling natin. Kaya dito, sinabi sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ay sa Kanyang layunin. Pangalawa, sinabi ng Panginoon, magtiis kayo sa paghihirap. Magtiis kayo. Dito sinabi yung pangalawa doon sa Romans 12, verse 12. Magtiyaga kayo sa iyong kapaghatian. Sa ibang version, magtiis kayo sa iyong kapaghatian. Ngayon,
kung dumaranas tayo ng mga trials, pagdurusa sa ating buhay, kailangan nating matapat at hindi pa bago-bago ating pananampalataya sa Panginoon. Matapat tayo. We have to focus our eyes unto Jesus. Matapat tayo sa Kanya. Paghawakan natin ang Kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kahit na inaabot na ang taon, ating mga trials sa ating buhay, alalahanin natin na ang Diyos ay mayroong plano sa ating buhay. Ay mga kapatid, alalahanin natin yan. May plano sa ating buhay ang Panginoon. Anong plano sa ating buhay? Ito ay plano para bigyan tayo ng pag-asa, plano mabuting kinabukasan. Ngayon, ang timing ng Panginoon ay hindi natin timing yan. Siyang nakakaalam kung ano ikabubuti natin. Pangatlo, palagi manalangin. Sinabi dito, palagi mananalangin. Sa panalangin ay panalangin. Ang panalangin ay panalangin. Sa panalangin, katulad ng sinabi natin, mayroon tayong magagawa, yung mga God's plan. Pananalangin, pagka tayo nanalangin, marami tayong matatapos na gawain dahil idinulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga burden. Lahat ng ating mga petisyon, idinulog natin sa Panginoon. Ang pananalangin ang siyang magdadala sa ating buhay ng kapayapaan sa ating puso. Pananalangin. Pag dinulog mo na lahat sa Panginoon yan, magkakaroon ka ng kagaanan ng loob sa ating buhay. Hindi lang tayo magkipag-usap sa hangin, kundi tayo ay nasa presensya ng Diyos. Ang panalangin. So, tandaan ng mga kapatid, huwag natin kaliligtan ito, mananalangin. Dito, ang Diyos na lumalang ng salay at lupa, ang Diyos na lumikha sa atin, kung tayo dudulog sa Kanya, sa pangalan ni Jesucristo, mayroon tayong unlimited ating kapangyarihan sa pamamagitan niya. Para sa akin, tunay na kamangha-mangha at na makapangyarihan ang panalangin. Ngunit ito sa akin lang, babang magnanalangin ako. Ito lang, minsan, ang panalangin ay nagiging last resort ng isang Kristiyano. Nasa hulihan lagi. Pagka may kailangan, saka tatawag sa Panginoon. Hindi dapat gagawin yon. Hindi dapat gagawin ng isang mananampalataya. Lalo nating unahin ang panalangin. Kaya dito, madalas natin gamit ang panalangin sa last resort. Ngunit, ang nais ng Diyos ng panalangin ay maging una sa lahat. Unang linya, ang panalangin ay ating depensa. Sinabi sa Awit chapter 5 verse 3. Kaya dito, lagi nating hanapin ang kaharian ng Panginoon. Sa madaling araw, pagbaon natin, magsipilyo tayo, uminom ng tubig, tapos mananalangin. Sabi nito, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugoy mo hihintayin. Salamat sa Panginoon. Ginagawa natin to. Yung devotional, don't watch prayer. Napakaganda. Kaya pagkatapos na ang gaan ng kalooban natin, ang gaan ng kalooban dahil nakapanalangin, hinanap natin ang Diyos unang-una. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, hanapin lagi ang Panginoon sa pananalangin. Dito sabihin ng Panginoon, sa pagsikat ng araw, Panginoon, tugon mo'y hihintayin. Ito. Kaya dito. At kapag dito, isunuko natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, mga plano, at ating mga ninanais sa Kanya, kaya dito, inaanyayahan natin, iniimbitahan natin ang Kanyang patnubay at kapayapaan sa ating buhay. Ako, sa biyaya ng Panginoon, habang tumatanda ako, nadagdagan naman ng taon ko sa linggo,
25. Dito yung lahat, mga kapatid. May pansit. Kayo nga, may pansit sa linggo. Pag-pray natin, na makakain tayong lahat. Hindi lang salita, makakain tayo ng pansit. Yun lang kaya natin. Pero pagpala ng Panginoon, tapat ng linggo, salamat sa Panginoon. So dito, habang tumatanda ako, ang taon ko na, T8. Hindi. Huwag mo nang sabihin, T8 lang. Habang tumatanda ako, mas lalo akong nagdalasal. Yun. Naging habit ko na to noon pa. Nung makilala ko ang Panginoon sa pagbasa ko ng kanyang salita, natututo ako manalangin at kailangan ko ito. Ang manalangin. At dito sa aking pananalangin, nakita ko ang aking sarili sa buhay na mayroong magandang nangyayari sa amin. Sa pananalangin. Ang ganda, ang manalangin. Kasi pagka naibigay mo na sa Panginoon, ang lahat ng iyong alalahanin ay magkaroon ka ng kapayapaan. Sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties to Him because He cares for us. Ang Panginoon, He's our shepherd. Pagka makapanalangin tayo ng may kagalakan dahil sa pag-asa kay Kristo, ang panalangin ay regalo sa atin ng Panginoon ito. Lagi tayo nakakunik sa Kanya. Ito huwag natin kaliligtan, mga kapatid, ang manalangin. Napapalapit tayo sa Panginoon. Marami tayong petisyon. At siya na ang magbibindisyon sa atin. Basta gawin natin ang kanyang kalooban. Lahat tayo mananampalataya. Lahat ng mananampalataya ng ating pinakamataas na layunin ay ating parangalan at luwalhati ng Panginoon. Lahat tayo, parangalan natin ang ating layunin. Kaya nga, kung tayo kumakain o uminom, sabi dito, o anuman ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa karalangan ng Diyos. Gawin natin ang lahat sa karalangan ng Diyos. Dito. Kaya dito, ngayon, kung wala tayong karunungan, hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Siya magbibigay sa atin ng heavenly wisdom, knowledge, understanding. Kaya dito sa atin, topic, praying according to God's will. Sa John 14:11-14. Dito sa chapter 14, kinakausap ni Kristo ang kanyang mga apostol, disipulo, sa upper room. Kaya dito, bawat taon, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang pagdiriwang ng Paskwa, ang Passover. Passover to. Ito yung pagdiriwang nila, inaalaala nila. Yung lumabas sila sa Ehipto, papuntang Kanaan. Naalaala nila palagi yan. Nag-exodus sila. Ipinagdiriwang nila yon. Si Kristo at ang kanyang disipulo ay nagdiriwang. Sino kasama niya? Ang kanyang disipulo sa hapon ng Paskwa. Dahil dito, sinabi ng Panginoon, ito na yung huling hapunan nila. Kaya dito, makakasama nila ang kanyang disipulo. Nagkasama-sama sila. Huling hapunan. Kaya dito, napansin ni Kristo na ang kanyang mga alagad, ang kanyang disipulo, na sila ay naguguluhan. Hindi mapakali. Napansin ni Kristo yan. Kaya sabi dito, lahat ng kanyang disipulo sila ay nababagabag, nababalisa, sila ay kinakabahan. Kaya dito ang Panginoon sinabi niya, sa John 14:1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Kaya dito, anong binigay ng Panginoon sa kanila na utos? Huwag mabagabag. Sinabi sa kanila, ibinigay ng Diyos. Huwag kayong mabalisa. Sumampalataya ko sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Ito ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Huwag tayong mabagabag. Sinabi sa verse 11, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala ka dahil sa ginagawa ko.
sinasabi. Maniwala kayo dahil sa ginagawa ko. Si Jesucristo ang daan, si Jesucristo ang katotohanan, si Jesucristo at ang buhay. Ngayon, paano natin makikilala si Jesus kung sino siya? Dapat na makilala din ang Ama. Kaya sabi sa verse 9, sa ating chapter 14, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Bakit? Nakakasama na nila si Kristo. Lantas sa paningin nila, naihipon nila, nakausap nila, tutay. Kalarawan si Kristo na hindi nakikitang Diyos. Sinasabi, pakita mong Ama, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya dito, ipiniliwag ng Kristo kay Felipe na nagnanais na makita ang Ama. Kapag nakilala natin si Jesucristo, ay kilala natin ang Diyos Ama. Kilala natin siya. Dahil sinabi niya, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang Ama ay nanatili kay Jesus, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. At dito, ang paghahanap sa Diyos sa katotohanan ay nagtatapos kay Jesus. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Dito, sinabi sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 4. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit itong mga huling araw, sila ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay iyon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating makasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. At dito, ang Ama has fully revealed Himself sa kanyang anak na Jesucristo. Na-revealed sa kanya. Si Jesucristo ay Diyos. Nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Namatay siya para sa kasalanan nang sa gayon tayo ay maliligtas. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Si Kristo ay Diyos. Kaya sinabi sa verse 12, sinabi dito, pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay nakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa aking Ama. Kamangha-mangha dito, makikita natin ang sinabi ni Kristo. Kamangha-mangha dito ang sinabi na. Si Kristo, gumawa siya ng maraming kamangha-mangha at kahangahang mga gawa. Ano yon? Mga himala. Binuhay ang mga patay, nagpalay sa mga demonyo, lumakad sa babaw ng tubig, nagpakain ng libo-libong tao. Paano ito na maging totoo? Na ang nananalig sa kanya ay makagawa ng mga ginagawa niya. Kaya ba natin yun? Sabi dito, ang nananalig sa kanya ay kayang gawin ang ginagawa niya. Katulad na banggit natin kanina, nagpakain ng mga ilang libong tao, lumakad sa ibabaw ng tubig, binuhay ang mga patay. Nabanggit. Sa sinabi niya, ang lahat na nananalig sa kanya, magagawa rin nila ang kanyang ginagawa. Ngunit dito, hindi sinasabi ni Jesucristo, ng bawat Kristiyano ay lalakad sa tubig. Ngayon mga kapatid, noong may bumagyo, may lumubog,
Ano kaya ang sasabihin ng mga tao kung ang mga Kristiyano ay lumalakad sa tubig, hindi lumulubog? Lahat tayo, dulap. Kahit tricycle siguro, Kristiyano rin dahil nasa ibabaw. Lumalakad tayo lahat. Lahat sa Balaok, ang mga kapatid Kristiyano doon, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Doon din sa amin, nakatricycle kami, lumalakad kami sa... Ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Ngayon, magtataka sila. Sabi niya, sumama lang tayo sa kanila para makalakad din tayo sa tubig. Pero hindi natin magagawa yon. Kaya dito, lumakas sa ibabaw ng tubig, binuhay ang mga patay. Kaya dito, ang mga apostol sa aklat ng gawa, gumawa rin sila ng himala, katulad ang ginawa ni Kristo. At dito, at sila, tayo din, kahit hindi tayo lumakad sa ibabaw ng tubig at binuhay ang mga patay, kasi pagka binuhay ang mga patay, wala nang kikitain ng isang pagita. Wala nang kipinakil. Kasi bubuhayin natin, lalo pagka mahal na mahal mo yon. Pero yon kalooban ng Panginoon. Ang kamatayan ay may appointment natin yan. Ang kamatay ay appointment natin yan. Kaya may tanong nga sa amin noon, sinong natatakot mamatay? Ang sagot ko, appointment natin yan. Sa Hebrews chapter 9 verse 27. Ang tao ay masala mamatay. Appointment natin yan, ang mamatay. Kaya habang nabubuhay, sikapin natin ang paggawa ng mabubuti. Gumawa ng mabuti para sa karalangan ng Panginoon. Kaya dito, ang mga apostol, tayo, kahit hindi tayo lumakad sa tubig, dito at napakain ng maraming tao, at dito, ang banal na Espiritu ay nagbigay sa atin ng iba't ibang kaloob sa iba't ibang tao. Sa atin lang, binigyan tayo ng iba't ibang kaloob sa atin na magamit natin for the glory of God. At sinabi dito sa Romans 12:7-8, sabi dito, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kung magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakagawang-gawa ang inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galak. Ito, kamangha-mangha sinabi ni Kristo. Kahit na, sabi, hihigilan pa natin ang kanyang mga ginawa. Hihigilan pa natin. Kaya dito, ang katawan ay binubuo tayo lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Katawan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ni Jesucristo? Nang nananalig sa Kanya ay higit pa ang kanilang magagawa ka sa Kanya. Kaya dito, ipinipahiwatig ng higit pa magagawa sa ay posible dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang banal na Espiritu na isinugo, binigay sa atin nang umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit. Babalik na sa sama. Dito ang sinabi, ang nananalig kay Kristo ay magagawa ng mga ginagawa niya at higit pa kaysa rito. Dito, ang ministry ni Jesus, tama yan, sinabi niya, ilang taon na naglingkod si Jesucristo dito sa lupa? 3 taon. Pero, sabi ng Panginoon, marami siyang ginawang himala. Napakarami, sa 3 taon. Pero sa 3 taon sa kanyang ministry dito, ay buong-buong kumpleto yun. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ituro niyo lahat ang aking mga sinabi sa inyo, natutunan sa akin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Dito, ang sinabi niya, umiikot lamang si Kristo doon sa Israel. From Galilee sa Judea, buong Israel lang. Pero kumpleto ang kanyang ginawa. Kaya sinabi niya, humayo kayo, ituro sa kanila, ang lahat na natutunan nyo sa akin, isabihin nyo sa kanila, bendisyonan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, and I will be with you until the bearing of the age. Bakit sinabi ng I will be with you, ay nasa Panginoon na siya. Ang Santo Espiritu, the God, the presensya ng Panginoon ay nasa Kanya. Kaya sasamahan niya tayo. Ay mga kapatid, balakpakan natin ang Diyos. Iyak ako, pampatayan, iyak ako. Gusto ko maano yung emotional ko. Kaya dito, ganun pa man,
Nung umakyat ang Panginoon, ang sabi niya, di ba nasantan natin, namatay siya, at sa ikatlong araw buhay siya. At doon sabi niya, pumunta ka doon, sabi ng isang lugar, at ako'y aakyat na sabi ng Panginoon, at ibibigay ko sa inyo ito. Ang Santo Espiritu. Ibibigay ko sa inyo ito. The power of the Holy Spirit. Kaya nung nagmensahe, ang mga apostol niya, ano ang nangyari? Ang daming nakatanggap sa Panginoon. 3,000 kaagad. Kaya dito, sa atin, sa atin sa buong mundo, patuloy ang gawain ni Jesucristo. Nagpapatuloy yan. Yung unang puntos natin, nagpapatuloy ang gawain ni Kristo. From 100 tumalon sa libo-libo, sa libo-libo na naging follower ni Kristo na sumunod sa Kanya. Kasama tayo doon sa sumusunod ng Panginoon Jesucristo. Ay mga kapatid, palakpakan natin. Kasama tayo sa pamilya ng Panginoon. 100 sa. So dito, kung babasahin natin ang aklat ng gawa, sa kahuli-hulan yun, ang ebanghelyo ay nakarating na sa Roma. Bigot na sa Roma. At sa pamamagitan ng Espiritu, para gumana ang church, para gumana ang katawan ni Kristo, para mag-Spirit, kailangan natin the power of the Holy Spirit na ibinigay sa natin ng Panginoon. Yun, ang ibinigay niya sa atin. The power of the Holy Spirit. Sabi dito, lilisanin ng si Kristo ang daigdig na ito, babalik na sa Ama. At kapag babalik na sa Ama, yun ang signal na mayroong magaganap. Maganda mangyayari sa atin. Anong mangyayari sa atin? Ang signal na yon, ito ay ang banal na Espiritu. John chapter 16 verse 7. Sabi dito, subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa kabubuti ninyo. Yon. Ang pag-alis ko. Di yung mga ang mga disipulo niya, sila nababagabag. Trouble sila. Di nila mga kailangang gagawin. Pero sinabi dito ng Panginoon, ang pag-alis ko sa kabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Sabi niya, ngunit kung wala na ako, isusugo ko sa inyo ang Santong Espiritu sa atin. Bakit ito napakahalaga? Sapagkat ang mga disipulo ay naguguluhan. Sila ay nababalisa. Umiyak na sila. Sabi, it's over. Tapos na ang lahat. Sabi dito, paano tayo ngayon? Sabi ng Panginoon. Paano na kami, Jesucristo? Ano lang gagawin namin? So dito, iyon ang nasa laman ng kanilang kaisipan. Paano kami? Pero sinabi ng Kristo, hindi pa. Sinabi ng Panginoon, hindi pa tapos. Ito pa lamang ay nag-uumpisa pa lamang tayo. Amen. It's only the beginning. Sabi ng Panginoon. Umpisa lamang ito. Kaya dito, sabi dito, sinabi ni Jesus, at kapag ako ay aalis, isusugo sa inyo ang banal na Espiritu. Pagkatandaan ninyo ang nananalig sa akin. Sa sinabi ni Kristo, nananalig sa Kanya, maaring ikaw yon, ako, tayong lahat, ay alam ko na lahat ay nanalig sa Kanya itong higit na magagawa. Marami tayong magagawa ng higit kay Kristo Jesus. Sinabi niya yan. Kaya yun. Ano ating magagawa? Kasama rito ang evangelism, pagtuturo ng salita ng Diyos, discipleship, compassion sa mga nangailangan. Nagbibigay tayo dito. Sa kagandahang loob ng church, ng Diyos, tamang sinabi ni Kristo, ang nananalig sa akin, dito, pagkandan nyo, ay magkakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Kaya dito, sa kagandahang loob ng Diyos, maraming activities ng prayer house. Napakaraming. Tumatay ang balahibo ko. Sabi ng Panginoon, marami higit pa rito ang magagawa nyo. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa ng prayer house? Meron tayong katulad nito. Person worship, fellowship tayo, nakakasama sa ating magkakapatid. Sa hapon, may youth service, basic outreaches, mga outreaches natin sa church. May gawain sa San Manuel, gawain sa Arawis, inside Balaok. Ano ginagawa natin? School of Music, devotional dawn prayer service, pagbibigay ng ayuda, child dedication, sa patay, nililibing,
Napakarami. Ambag-ambag tayo sa pagpapagawa ng church. Napakabuti ng Diyos. Higit na magagawa nyo. Tayong lahat. Kumilos tayo. Dahil ang gumanto ng Panginoon. Higit pa ang magagawa nyo. Higit sa lahat. May ligtas ang ating pamilya. Mag-evangelize sa ating mga kaklase. Bakit nagagawa natin ang mga ito? Ang mga activities ng prayer house? Dahil sa pananalig natin kay Kristo Jesus. Aming mga kapatid. Bakit nananalig tayo? Nadudoon yung enjoy. Nagagawa natin yan. Dahil sa pananalig natin kay Kristo Jesus. Tignan natin yan. Ambag-ambag tayo. Nakompleto na ang bayad ng patabon. Susunod sa kagandalo ng Panginoon, susunod ang church building. Kaya tayo, tingnan natin ang pwesto natin, ang lugar natin. Palagi tayo nanalangin na mayroon tayo ng church building. Ito, binabagsakan tayo ng ulitin ko. Muulan, nababasa tayo, pero may tulda. Binabagsakan tayo ng mangga. Mga dumadaan sa sakyan, motor, sakyan, nangiingay, pero tayo ay nakatingin sa kay Kristo. Tayo nananalig kay Kristo Jesus. Kaya tayo pagkakalooban niya ngayon. Ngayon, ng ating mapagsasambahan na maayos. Aming mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Sabi ng Panginoon, ang nananalig sa akin, papunta sa verse 13, ay pagkakalob mo ang inyong mga hinihingi. In this perfect time, ang kanyang timing ay hindi nating timing. Maniwala sa Panginoon. Sinabi niya, so dito, ang paglalaganap ng Ebanghelyo, napakaraming tao ang naligtas. Yan ang ibig sabihin na mas higit pa ating magagawa ayon kay Kristo. Verse 13, ang manalangin sa pangalan ni Kristo. Ito na ang kasagutan ng ating mga panalangin. Ang sabi sa verse 13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ito ang ating panalangin, mga kapatid, para maayusin ang lugar natin. Kaya, higit sa lahat, ihanda natin ang ating puso. Ihanda natin ang ating puso. To offer our bodies a living sacrifice, holy and acceptable sa Panginoon. Magawin natin yan. Kaya sinabi dito, ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko, tayong lahat na mga Kristiyano, ano pinagkalob sa atin? Meron tayong power of attorney na gamitin ang pangalan ni Kristo sa panalangin. Ang sinabi niya. The power of attorney. Nung sinabi ni Jesus, sa Kristo, ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, sabi ito, alalahanin po natin mga kapatid, kapag humiling tayo, dapat sa pangalan ni Jesus. Diba, pagka natatapos ang ating panalangin, ano yung ending? In Jesus' name, so be it. Agreement yun natin. Itong aking samot dalangin sa pangalan sa Kristo. Amen. Yun ang ating panalangin. And dito, laging in Jesus' name, we pray, Amen. So be it. Yun ang expression, yung strong agreement between ang God at tayo. Kaya tayo nagsasabi ng Amen. Sa pinagkakatiwala ang lahat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, our request be made known to you, Panginoon. In the God of peace, will guard our heart and mind in Christ Jesus. Palagi na sa iyo. Dito, sa ating panalangin ay laging imbita, sambitin na ayon sa kanyang kalooban. Ang sambitin ang pangalan ni Kristo. Haganda ang loob. Dito, hindi ibibigay ng Diyos ang ating kahilingan
salungat sa kanyang kalooban natin. Bakit? Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ang kanyang kalooban ang siyang masusunod. Dahil siyang nakakaalam at is the best for us. Ang kanyang kalooban ang siyang masunod. Huwag nating ipilit. Meron nga yung nasa abroad ako, ang hinihingi niya ay motor. Binagkalob sa kanyang motor. Pero naksidente siya, namatay. Ngayon, yung naririnig ko sa mga sharing na bago-bagong Kristiyano. Pero pag ang motor tayo, mga kapatid, kailangan natin ang pag-iingat. Offensive and defensive driver tayo, mga kapatid. Mag-helmet. I-check natin ang gulong. Lahat yon. Huwag tayong kaskasero. Palaala ito, mga kapatid. Tayo ay dito. Siya nakakaalam ang kabubuti natin. Kung tayo ay sincerely na sumusunod sa Panginoon at hangarin natin na gawin niya ang kanyang kalooban, pagkatapos ng ating kahilingan, mga kapatid, at kapag nakalinya ang ating petisyon sa Panyo, sa kanyang kagustuhan, ito ay pagkakaloob niya sa atin. Nakalinya ang ating petisyon sa kanyang kagustuhan, ito ay kanyang sasagutin. Pagkakaloob niya sa atin ang ating kahilingan. Diyan nakakaalam. It's the best for us ang ating Panginoon. Panginoon, dito, ang mga sinabi ni Kristo Jesus sa chapter 14, ito sa John, ay lubos-lubos ang kaginhawahan ng ating mga kapatid. Lahat ay disipulo. Si Kristo, sa panahon na yon, si Kristo ay malapit na siyang arestuhin at magdusa. Ito ay isang malupit na walang justice na kanyang kamatayan. At dito, at sa gabi na yon, ang kanyang madisipulo ay nagkawatak-watak. Ngunit sinabi ni Kristo sa kanila na kahit anong mangyari, ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy sa buong daigdig. Kaya kahit noong matapos ang ministry ni Kristo dito sa lupa, ang mundong ito, ang kanyang gawain nagpapatuloy. Ang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay pamagitan ng banal na Espiritu ay nagpapatuloy ang gawain para tulungan ang mga tao at pagalingin sila sa kanilang sakit. Ano ang sakit na yon? Isang leprosy, ang sakit ng kasalanan. Yun ang ating. Ang sakit ng kasalanan, ang ebanghelyo ay dito, nagkaroon ng malakas na epekto, impact sa buong mundo. Ito ay, ngayon, kung napakarami na nagbalik loob sa Panginoon. Napakarami na. At kapag nanalangin tayo sa pangalan ni Jesus, nandyan ang kasagutan. Ang kamanghamanghang himala. Dito, ang lahat dito, nagkaroon tayo ng spiritual transformation. Pagbabago ng ating puso. Makasalanan sa pananampalataya kay Kristo. Binago tayo ng Panginoon. Ayun. Lagi kong inuuna sa aking panalangin ang spiritual. Sekundary lamang ang material. Dahil ang damoy nalalanta, ang bulaklak kumukupas, ang lahat ng bagay sa lupa, mawawala. Mawawala yan. Temporary lamang ang mga material na bagay na yan. Mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay magpakalanman. Kaya dito, ang kapangyarihan ng ating pananampalataya ay ipahayag ang ebanghelyo hanggang sa katapusan ng panahon at ipasa ito from generation to generation. Magnawala na kami, mga kabataan, kayo na ang susunod na tatayo dito sa pulpito. Kayo na. Kaya, from generation to generation, ang salita ng Diyos, Lord God, may papasa sa inyong lahat. Kaya manalangin. Salamat, Panginoon ko. Salamat, Panginoon. Ni-reveal mo ay yung sarili sa amin, Panginoon.
sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo, ang aming Misaya, ang aming tagapagligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malalim na pananampalataya kay Kristo Jesus. At Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon. May payag namin ang iyong ebanghelyo until the end of the age, Panginoon ko. To the work, to the power of the Holy Spirit, ipagkaloob mo sa amin. Dahil, Panginoon ko, napakahalaga ang isang kaluluwa na magbalik loob sa iyo, Diyos. Truly, Panginoon, na habang kami nabubuhay, magamit kami sa iyong ubasan mightily. Dahil, Panginoon, nilikha mo kami sa isang mission, O Diyos, to reach the unreached, Panginoon. O God, without you, God, we can do nothing, Panginoon ko. O Diyos, salamat, Panginoon. Magamit kami sa iyong ubasan mightily. Ang buong prayer house, magamit kayo sa ubasan mightily, Panginoon. Palagi kami mananalangin para manatili sa iyo, Panginoon, ng tangang hangarin namin, O Diyos, ay makilala ka namin ng lubusan, Panginoon. O God, salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.